Kahapon Martes, nagbukas ng price bids ang Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa Contract Package 1, CP1 ng Bataan Cavite Interlink Bridge (BCIB) na proyekto, isang 7.25 bilyong pesos pagsasagawa na magtatayo ng land approach at mga pangunahing istruktura. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. 8 mga kumpanya ng konstruksyon ang may linya ng mga bid para sa 7.25 bilyong pesos Contract Package 1, CP1 ng Bataan Cavite Interlink Bridge, BCIB, na proyekto. Binuksan ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang mga bid kahapon Martes, with the entire proceedings live-streamed, upang matiyak ang transparency, pampublikong pag-access, at pananagutan sa proseso ng pagbid ng mga proyekto ng DPWH. Kasama sa mga bidder ang Beijing Urban Construction Group Company Limited, isang Chinese state-owned builder known for large-scale rail and bridge projects, at DM Consonji Incorporated, DMCI, ang Consonji family-led construction firm involved in major transport and energy projects. Ang pakikilahok din ay ang China Harbor Engineering Company Limited, isang subsidiary ng China Communications Construction Company na dalubhasa sa mga marine and bridge works, at ang Sino Road and Bridge Group Company Limited, isang kontratista sa infrastruktura ng Chino na may mga proyekto sa tulay at kalsada. Kasama pa sa listahan ang pinagsamang pakikipagsapalaran ng EEI-PMI, na pinagsasama ang lokal na taga-buo ng EEI Corporation kasama ang Philippine Maritime Industrial, pati na rin ang POSCO ENC Santa Clara Joint Venture sa pagitan ng POSCO Engineering at Construction at kontratista ng South Korea na Santa Clara International Corporation. Ang China Wuyico Limited at Fujian Road at Bridge Construction Group Company Limited ay nabuo din ng isang consortium upang magbid, habang ang Hunan Road at Bridge Construction Group Limited at China Civil Engineering Construction Corporation ay nagsumite ng isang pinagsamang alok sa pakikipagsapalaran. Sakop ng CP1 ang pagtatayo ng land approach ng Bataan, kabilang ang mga pangunahing sangkap including major components such as the Trumpet Interchange connecting the BCIB with Roman Highway, Roman Interchange Bridge, Alas Asin Main Bridge, Alas Asin Overpass Bridge, Mount View Overpass Bridge, Mount View Waterway Bridge, and the Bataan Land Viaduct. Samantala, ang isang kumpanya ng Chino ay nagsumite ng pinakamababang bid para sa land component ng proyekto ng Bataan Cavite Interlink Bridge, BCIB. Sinabi ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na 8 kwalipikadong bidder na nagsumite ng mga bid sa pananalapi para sa Package Contract 1 CP1. Kasama dito ang China Harbor Engineering Company na nag-alok ng 4.87 bilyon pesos, kasunod ng Beijing Urban Construction Group Company Limited, 5.87 bilyon pesos at China Wuyi Company Limited 5.87 bilyon peso. Ang iba pang mga pagsusumite ay kasama ang Show Road and Bridge Group Company Limited, 6.002 bilyon pesos, ang joint venture ng Human Road at Bridge Construction Group Company Limited at China Civil Engineering Construction Corporation 6.52 bilyon pesos, ang POSCO ENC Santa Clara Joint Venture 7.04 bilyon pesos, ang EEI-PMI Joint Venture 7.19 billion pesos at DM Consonji 7.82 billion pesos. Ang CP1 para sa Bataan Cavite Interlink Bridge ay nagsasangkot sa pagtatayo ng land approach ng Bataan, na sumasakop sa mga 6.89 kilometro ng mga ramp. Sinabi ng DPWH na ang lahat ng mga panukalang pampinansyal na ito ay napapailalim pa rin para sa karagdagang pagsusuri.
Ayon sa parameter ng bid ng ahensya, ang bidder na nakakuha ng pinakamataas na pinagsamang marka ng teknikal at presyo ay pipiliin para sa contract award. Ang $3.9 billion proyekto ng BCIB ay nahahati sa 7 mga package contract, kasama ang konstruksyon upang magsimula muna sa 2 package sa lupa. Ang Package 1 ay tumutukoy sa 5 kilometrong Bataan Land Approach at ang Package 2 ay nagsasangkot sa 1.35 kilometrong Cavite Land Approach. Ang proyekto ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB, ay magbibigay ng isang permanenteng link sa kalsada sa pagitan ng mga lalawigan ng Bataan at Cavite. Ang pangunahing nawawalang link sa network ng kalsada ng National Capital Region, NCR, Central Packages 3 at 4 ay mga marine viaduct sa hilaga at timog na may kabuoang haba ng 20.65 kilometro. Samantala, ang mga Package 5 at 6 ay ang North Channel at South Channel Bridges na may haba na 2.15 kilometro at 3.15 kilometro. Ayon sa pagkakabanggit, ang ika-7 package ay nagsasangkot ng isang gawaing pangproyekto sa buong proyekto. Ang proyekto ng BCIB ay magbibigay ng isang permanenteng link sa kalsada sa pagitan ng mga lalawigan ng Bataan at Cavite. Ang pangunahing nawawalang link sa network ng kalsada ng Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon na mga rehiyon. Ang proyekto ay halos 32 kilometro na haba, with 2 cable-stayed bridges with the main spans of 900 and 400 meters for navigation channels, 24 na kilometro of marine at land viaducts and 5 kilometro ng approach roads. Ito ay magsisilbing alternatibong ruta mula sa North Luzon hanggang South Luzon nang hindi naglalakbay sa mabibigat na mga daanan ng tulad ng NCR, at sa gayon mabawasan ang presyon sa umiiral na mga corridor sa Hilaga Timog. Ang BCIB ay maaari ring maglingkod bilang pangunahing ruta ng paglisan para sa mga tao ng Bataan, Cavite, Rizal at South NCR in case of natural hazards. Ang feasibility study para sa proyekto ng BCIB ay nakumpleto sa ilalim ng paghahanda ng infrastruktura ng ADB at Preparation and Innovation Facility in 2019, nang ihanda ang paunang disenyo ng arkitektura at engineering. Kapag nakumpleto ang tulay, ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga lalawigan ng Bataan at Cavite ay mababawasan mula sa 5.5 na oras hanggang sa 45 minuto, nagsasave ng higit sa 4 na oras ng paglalakbay at nakikinabang sa libo-libong mga commuter.